Nako, heto na mga kabayan, paktay na, ngiwi na. Nako po, booking malala, matutuwa na naman mga DDS dito. Breaking news, kung ngiwi, bulabog na. Nako, yan po ang ating alamin mga kabayan sa video ito. Pero bago po natin simulan yan mga kabayan, palike naman po ng video ito, malaking tulong po yan. Maraming salamat po at eto nga, bago po natin i-play yan mga karibin natin, eto pasadahan po muna natin itong mga nagte-trending na mga balita dito po sa social media at unahin na nga po natin to, no? Ito pong si Senator Risa Hontiveros. Nako, sabi po nito ni Risa Hontiveros, bawasan lang natin at tanggalin ang korupsyon at gastusin natin ng tama ang budget ng gobyerno na galing sa buwis ng mamamayan para lutasin ang problema natin at paunlarin ang lipunan para sa bawat Pilipino. Nako po. Nagsalita po ang walang insertion, no? Billions po ang insertion ni Risa Hontiveros. At meron pa po itong issue sa PhilHealth na kung saan nilustay niya ang pondo ng PhilHealth nung siya ay nasa PhilHealth pa. Alam nyo, talagang kinakarir na po, no, ni Risa Hontiveros. Ngayon pa lang parang nangangampanya na po siya for presidency mga kaubayan. So, eto po ang naging komento ng ating mga kaubayan patungkol dyan. Nako, sabi po dito ni Arnela, ang dali mong sabihin, no? Lalo na pag palapit ng eleksyon pero di nyo magawa. Correct. Bago po ang lahat, ano po ang nangyari sa PhilHealth? Pakisagot po muna. O ayan, Mr. Chair, Risa Hontiveros, pakisagot muna yung issue sa PhilHealth. Pero sinagot na po nila yan eh. Siyempre, walang magnanakaw na aamin na sila po ay nagnakaw. Ayan parang given na po kung ano po ang sasagot nila. No? Sabi po dito ni Vilma, nagpakita gilas ka. Risa, wag na. Malinaw sa pandinig at paningin karamihan sa mga Duterte supporters, lalangawin ka sa eleksyon at 2028 po, 2028 Inday Sara Duterte pa rin ang mangunguna sa butuhan. Basta wag lang lutangan ang mga buhaya at linta para lang mandaya. Ayan. So, daya lang talaga. Totoo po, no? Daya lang ang makakatalo kaya Vice President Sara Duterte. Sabi po dito ni Nelson, bawasan nyo. Kasi ang korupsyon, wag masyadong bultuhan. Ayan. Kasi sabi po dito ni Risa Hontiveros, bawasan lang natin at tanggalin ang korupsyon. Anong bawasan? Dapat talaga matanggal yung korupsyon na yan eh. Bawasan at tanggalin ang korupsyon. Paano yun? Babawasan mo tapos tatanggalin mo. Di ba? Tanggalin kung tanggalin, wag nang bawasan. Di ba? Okay. Babawasan muna bago kurapin. Yun. Bawasan muna bago makurakot. Yun ba yun? Naku po. Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga ka-review natin? Just comment down below kasi ito. Bago po natin i-play yung video mga kabayan, pasadahan din po natin to. Ito po si Sedania. Sabi niya po dito, ang BP Sara na gipit sa Supreme Court kumakapit. Confirmed. Wala talaga siyang balak harapin ang mga kaso laban sa kanya. Nako po. Eto nga no? Alam mo ba kung bakit dumulog si BP Sara sa Supreme Court? Baka hindi mo alam yung rason. Kaya nasasabi mo yan. Diba? Malamang ginigipit ninyo si BP Sara. Saan pa siya kakapit mga kaubayan? Di sa Supreme Court. Bakit sa Supreme Court? Kasi yan na po ang last resort eh. No? Yan ang Supreme Court po ang last resort in terms of legality. Illegal po kasi ang ginagawa ninyo dyan sa House of Representatives. Kaya, idadaan po yan ni BP Sara sa legality, which is the Supreme Court. Ngayon, diba? Ngiwi. Patuloy ka pa rin sa pagkakangiwi, no, mga kabayan. Anyway, ito po mga kabayan, yung komento ng ating mga kabayan, no, patungkol po dito. Sabi po dito ni Iga Imperio, Luestro committed a bobo when she used the words mini trial boom. Ayan na nga no?
because the Supreme Court is the proper venue for that. Totoo, bakit sa House of Representative lang ba, no? Ang proper venue, no? Ang pinaka-proper na venue yan, kung gusto niyo talagang kasuhan, kasi yung parang yung pagkalap nila ng ebidensya, parang gusto na talaga nilang kasuhan itong si VP Sara. Sa Supreme Court na kayo magtuloy-tuloy, no? O, idadaan niyo pa sa Justice Committee. O, kung ayaw niyo, kung talagang sufficient in form, sufficient in substance and ground, no? Edi idiretso na po para ma-impeach agad si VP Sara. Idiretso na sa sa Senado, di ba? Bakit nung nakaraang impeachment diretso sa Senado, mga kaubayan, di ba? Dahil ngayon alam po nila na wala talaga silang ebidensya. Naghahanap sila ng ebidensya pero hindi naman ibinigay, no, ni VP Sara dahil hindi nga umaten. Pahiya sila, mga kaubayan. Anyway, ito pa po ang mga komento. Sabi po dito ni John J. The HOR voted that the two impeachment cases have sufficiency in form, substance, and ground, meaning the evidence of the accuser is already validated. No? Then send it to the Senate for trial. Why is there a need for hearing? And what is the purpose of the mini trial and send subpoena? That's when the fishing expedition enters the scene, correct? No? Ayon po, may article pa. Ayon po sa Article 11, Section 3, no? To 6 of the Constitution, the Senate shall have the sole power to try and decide all cases of impeachment, not the Congress. Mahirap bang intindihin? Yan si Danya. Nangiwi ka na lang, sobrahan ka na nga lang sa pagkakangiwi, hindi mo pa rin maintindihan, no? Anyway, ano po ang inyong opinion dyan, mga kabayan? Just comment down below. At syempre, eto na, pasadahan na po natin yung video. Pasok! Kung ipapakita yung video na yan, no? Don't forget guys, i-like, i-share itong video na ito para makatulong na aabot sa ating mamamayang Pilipino. At mag-subscribe na rin ha sa mga bago pa lang dito para updated kayo lagi. Okay? Libre lang mag-subscribe, kaya subscribe na kayo. So, ito yung balita, panoorin niyo. Narito ang Balitang Pinoy TV. Okay, at ito, panibagong update na naman. Patungkol po dito sa isang congressman. Itong si Representative Ngiwi. Okay? Itong si Representative Percy Sindanya. Binanata na naman niya itong si Vice President Inday Sara Duterte sa isang interview niya sa Head Start sa ANC. Okay? Na alam niyo naman, ina-assume na nila na meron talagang kasalanan itong si VP Sara. At kahit wala silang ebidensya, wala silang mga factual evidence, pero kitang-kita mo dito ang kabayasan nitong mga congressman na ito, na sila po ang trabaho nila dyan sa Kamara ay para alamin ang katotohanan patungkol sa aligasyon, akusasyon laban kay VP Sara. Pero kung sumagot siya dito sa mga tanong ng mga reporters, parang ina-assume na nila na nagnakaw talaga si VP Sara. Isang pambubudol na... So dito, mga kababayan, ina-assume na nila na nagnakaw po si VP Sara. Pero doon po sa mga mali-malita na may video pa na isinasakay, kinakarga, no, binababa, no, at hinahatid. Hindi nila sinasabing, oops, teka lang, let's assume na itong laman na ito ay mga pera. Kailangan po nating imbestigahan yan. Hindi po no? Nag-a-assume po sila na may kasalanan talaga si VP Sara. Pero doon po, sa flood control scandal, mga kababayan, almost trillion, mga karibin natin, ang ninakaw sa kaban ng bayan dahil po sa mga ghost project. Hindi man lang sinabi nila na, oops, let's assume na talagang nagnakaw yung mga kasamahan natin sa gobyerno. Let's investigate. Wala pong nangyayaring ganun, mga kababayan. Kay VP Sara lang po sila, no? Kay VP Sara lang po sila nag-a-assume na may nagawang pagkakamali, no? Kumbaga, ang tingin nila sa mga sarili nila, mga kababayan, napakalinis po, mga karibin natin, ha?
paninira kay BP Sara. Yan naman talaga ang trabaho nila eh. Siraan ng siraan si BP Sara kasi takot silang mananalo ito sa 2028. Yan po ang una nating ipapakita sa inyo, okay? At pangalawa nating pag-uusapan ay pakinggan po natin itong si Attorney Vic Rodriguez sa kanyang vlog sa Facebook patungkol po sa usaping ekonomiya at itong mga taxes, no? Na ginagawa ngayon ng gobyernong Marcos. Sapat pa ba ang mga ginagawa ng administrasyong Marcos? Tama pa ba? Itong pag-handle nila dito sa dinadaan ng crisis ng Pilipinas, tama pa ba ang pamamalakad ni Bongbong Marcos? Kasi bali-balita natin, no? May narinig tayong balita. Stage 4 na raw. Gaano kaya yan katotoo, no? Kasi nagtatanong lang tayo kasi that is yung napapansin natin sa social media that is circulating right now. Hindi ko alam kung totoo yan, pero I don't wanna anong tawag doon? Conclude, no? Kasi sabi nila stage 4 na raw. Stage 4 na raw. Ng colon cancer, stage 4 na raw. Gaano ba yan katotoo? Sana naman wag tayo mag-fake news, ha? Pero kung totoo man yan, ipagdasal na lang natin. Ipagdasal na lang natin. Okay. Like and share this video ha para kakalat ito at subscribe na kayo sa mga hindi pa nakasubscribe. Okay? Ito, unahin natin ito para banatan rin natin itong ngiwi na ito, okay? For more on the VP's impeachment and the energy emergency in the Philippines, we're now joined by Akbayan Party List Representative Percy Sandanya. Good morning, Representative Sandanya. Welcome back to the program. Good morning, Victoria. Thank you for having me again. All right. So, Congressman, the next hearing of the House Committee on Justice will be on April 14. Can you walk us through what will happen on that day? April nakakarma tayo ulit. Yan ang problema mo doon, Mar. Kasi binabanatan mo yung ngiwi. Ayan, tuloy na karma katalog. Kumakain kasi ako ng ano. Kumakain kasi ako ng saging, no, para malakas yung potassium natin. Ito patuloy. Nawala tuloy ako. Well, on April 14, it will be... Yan. April 14, okay? Sa mga hindi pa alam, no? April 14 po magre-resume ang hearing nila sa impeachment complaint laban kay BP Sara doon sa kay Committee on Justice, Jinky Luistro. The first hearing after the preliminary hearing wherein we have approved the issuance of subpoena for the relevant documents and pieces of evidence that will be used during the hearings wherein we will further establish both pattern of behavior and acts committed by the Vice President. So, come February 14, ito na yung panahon. Ang tinatawag na marami na exciting part kasi dito na talaga magkakalabasan ng mga ebidensya para patunayan yung pang-abuso sa kapangyarihan ni Vice President Sara Duterte. And some of the documents subpoenaed by the committee... So, yan ang So, eto lang pong pinagtataka ko mga kababayan. Bakit si Danya po ang ini-interview nila? No? Bakit si Danya? Si Luestro naman po ang dapat ninyong interviewin dyan kasi siya po ang mas nakakaalam eh. Diba? Kasi siya po ang chairman. No? Pero okay lang. Kasi kailangan din nilang kumbaga third party to justify yung mga ginagawa ni Luestro. Kasi si Danya po yun mga kababayan. No? problema kay Sindanya. Okay? Yan ang problema. Anong tawag dyan? Ina-assume na nila na yan po ang exciting part. Kayo lang nang na-excite. Actually, ang taong bayan galit na galit sa inyo eh. Galit na galit ang taong bayan sa inyo for doing that. So kayo lang ang nang-excite. Hindi kami na-excite yan. Para bang sa amin, alam naman namin walang kasalanan si BP Sara at gawa-gawa lamang po ang inyong mga imbento dyan. No? Tapos sasabihin nyo, exciting part na raw kasi yan na po ang magkaalaman na raw na mabubuking na raw si BP Sara. Oh, exciting part yan para sa inyo. Kasi kung malinlang ninyo yung taong bayan, edi masaya kayo. Pero wag kayo kasi matalino na ang taong bayan ngayon. Oh, matalino na ang taong bayan ngayon. Hindi na po bobo ang taong bayan ngayon. Kahit anong paninira nyo sa Vice President, hindi na maniniwala ang tao. Kasi noong umupo si BP Sara bilang Vice President, binanatan nyo na ng binanatan. Na wala pa ngang nagawa yung Vice Presidente, binanatan nyo na. Sino pang maniniwala sa inyo? Di ba? Pero tayo dito sa Donmar TV, paulit-ulit nilang interviewin itong mga kagaya nitong mga taong ito. Yan sila Dilima, Tiberos,
sino pa si Che Jokno, yung mga kaaway ni VP Sara ng mga congressman dyan sa Kamara, paulit-ulit nila yan ang interviewin para magmukhang totoo talaga na may kasalanan si VP Sara. Okay, kasi ika nga sabi nila, kapag paulit-ulit yung yung statement na ito nagnakaw siya, nagnakaw, kapag paulit-ulit magmukhang totoo. So kung baga mga kabayan, minamind condition po nila, no? Mind conditioning po ang tawag diyan mga kabayan. Especially, no, they are using the mainstream media. Wherein marami pong mga tao, maraming mga Pilipino ang nakakapanood. Unlike po sa social media, no. Hindi pa ganun ka yung mga walang signal ng cellphone, di ba? Hindi makapanood sa social media, no? Pero sa TV, sa mainstream media mga kabayan, no, diyan po nila ipupukpok, diyan po talaga nila sa taong bayan, sa utak ng tao na ganito, no? Palagi nilang bibigkasin yung word na magnanakaw, lustay, di ba? Impeachment, BP Sara, yun po ang mga keywords, no? Na kung saan madaling matatandaan ng taong bayan, teka lang. Mayroon palang ganito, nag-hearing pala, impeachment hearing, di ba? Ang tawag po diyan mga kabayan ay mind conditioning, no? So ngayon pa lang without wala pang wrapper, no? Impeachment trial wrapper, no? Ini-insert na nila, no, sa utak ng taong bayan that VP Sara is guilty kung baga, di ba? Well, anyway, gaya nga po ng sabi kanina ni Sir Don Martive, matalino na po ang taong bayan. Matalino po ang mga Pilipino. Kaya hindi basta-basta maniniwala sa inyo. Ayan mga kabayan, ano pong yung opinion, reaction patungkol dyan? Just comment down below. At syempre, huwag pong kalimutang i-like ang video. Maraming salamat po.